Good day everyone! Ang dami namin na-receive ng comments about internal error service sa GCash. Kaya naman today, bibigyan natin ng solusyon ang hashtag GCash problem nyo. Alam naman natin na popular mobile wallet service sa Pilipinas ang GCash dahil inaalaw tayo makapag-perform ng financial transactions such as sending money, paying bills, and purchasing goods or services. Pero ano nga ba ang GCash internal service error? It means there is a temporary disruption or problem with the GCash platform, such as server issues, maintenance activities, and more. Ngayon alam na natin ano nga ba yung mga dapat natin gawin kapag na-encounter nyo ang internal service error sa GCash. Ang unang solution na ibibigay namin, kailangan lang natin maghintay at mag-retry. Usually kasi temporary lang ang ganitong issue and can be resolved on their own. Try nyo lang i-refresh yung app ng GCash at i-restart yung inyong device. Pero pag hindi yan kumana, mag-move tayo sa number 2. Number 2, kailangan natin mag-clear ng ating GCash data. If the error persists, one of the easiest solution, go to your device settings. Hanapin nyo lang yung GCash and i-clear nyo yung cache at data. Meron tayong tutorial niyan for complete guide, pero tapusin nyo muna ang video na to para in case na hindi gumana yan sa inyo, alam nyo yung next. Okay, move tayo dito sa my number 3. Ang number 3 natin, kailangan natin i-make sure na updated yung GCash app na ginagamit natin. Minsan kasi hindi tayo nakaka-receive na notification na outdated na pala yung app na ginagamit natin at kailangan na natin mag-update. Pag kasi outdated na yung version na ginagamit natin, nagiging cause yan ng compatibility issues na nagiging resulta ng errors. Sa mga nakakaalam na po kung paano po mag-update ng GCash app, congratulations, pwede nyo po yan itry. Baka after nyong ma-updating yung GCash app, kumana na po yan. Pero sa mga hindi pa, kung gusto nyo po ng full guide, meron na din po tayong tutorial nyan at ang title nyan, How to Update GCash App. Ilalagay ko na lang po yung link ng mga mababanggit ko na tutorials sa may comment section. Wait, bago natin ibigay yung number 4. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Contact GCash support. Yes po, it is recommended na kontakin nyo na yung GCash support kapag hindi nyo na magamit or ma-open ang inyong GCash kahit pa sinubukan nyo na yung tatlong na ibigay namin. Pwede nyo sila ma-reach out through their official channels such as their website at customer support hotline. Yung mga dapat nyo pong malaman bago kayo kumontak sa kanila ay meron na tayong full guide niyan at ang title niyan, How to Submit a Ticket in GCash. Isa kasi yun sa effective na paraan para ma-report and ma-address yung issue. Okay, hanggang dito na lang ang ating tutorial. Pero kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, i-comment nyo lang yun sa may comment section with hashtag GCash internal errors.